Mapagpalang umaga po sa lahat ng aming tagapanood at ang aming mga members ng Lord's Flock. Ako po si Brother Froilan at bumabati rin po sa inyo ng magandang umaga. Tulad po ng dati, kami pong dalawa ay may inihanda na naman na napakaganda pong episode tungkol po sa beat discouragement. Wow! Maraming taong nadi-discourage ngayon, Sister Tetsi. Lalo-lalo na sa mga stories, mga news, bad news, at saka yung mga kahirapan na dinaranas ng bansa at ng mga iba pang mga lugar sa buong mundo, hindi ba? Totoo yan, laganap eh. So, meron pong pag-asa para po ma-overcome natin ang discouragement at abangan nyo po ang aming pagtuturo, ang aming episode na ito sa aming muling pagbabalik. Nawawalan ka na ba ng pag-asa sa buhay? Nababahala ka ba o nahahapis? Kapatid, sa Diyos ka umasa. Sa Diyos ka manalig. Papurihan mo siya at sa Kanya mo ilagak ang lahat. Nagagawa mo ba ito pag ikaw ay nawawalan na ng pag-asa? Ikaw, kapatid, how do you deal with discouragement? Good morning! Ang ating pong pag-aaralan ngayong umaga ay tungkol po sa beat discouragement. Ating pong titignan ang acronym ng BEAT at doon po sisimulan natin ang ating aral. I'd like you and I to please read this together. Ang Psalms 43 verse 5. Why are you downcast, O my soul? Why so disturbed within me? Put your hope in God, for I will yet praise Him, my Savior and my God. So madalas po tayo ay nadi-discourage, hindi po ba? May mga pagkakataon na parang hindi natuloy yung ating hinihingi, nadi-discourage tayo, kaya may mga plano tayo na hindi talaga nangyari sa ating buhay, or maybe we failed. So there are a lot of things why we are so discouraged. There are so many causes of discouragement. So, tignan natin, paano po natin ibibit ang ating discouragement. Letter B, believed the promises of God. Ayan po. Sa 2 Peter 1:4, through this, He has given us His very great and precious promises, so that through them, you may participate in the divine nature. Ayan po. So, tayo po, pag nadi-discourage tayo, many Christians are tempted to doubt God's promises. Especially, yung pong kanilang hinihintay ay medyo kontraryo po doon sa nangyayari at kumukontra po sa salita ng Diyos. So, kinakailangan po, ang una po natin dapat gawin ay manahan po tayo at hawakan po natin at tayo tumindig sa mga promises ng Panginoon, because sa Jeremiah 1, sinasabi po doon ng Panginoon that see, I will make sure that I am watching on all my promises to happen to you. Ayan po. So, ang God's Word po assures us that the promises are written, brothers and sisters, for our learning. That we, through patience and comfort of the Scriptures, might have hope. So, yun po nagbibigay sa atin ng pag-asa. Ang pangalawa po, yung letter E. Expect the presence of God. Never will I leave you, sabi po ng Panginoon yan. Never will I forsake you. The Lord is my helper. Sa Hebrews 13:5-6. When discouraged, some Christians do not feel His presence. Hindi po ba? And are tempted to doubt God and their salvation. Para po bang nawawala yung ating pag-asa, nawawala po ang ating pananampalataya sa Panginoon. Few, if any, Christians feel God's presence at all times. But we must depend on our faith, not feelings. So, huwag yung nafe-feel lang natin, kundi talagang we believe na hindi tayo pababayaan ng Panginoon, kasi sinabi po niya, kababasa ko lamang po sa Hebrews 13. Dapat din po natin tandaan ito, that let us win over discouragement
We must expect God's presence and rely on His promises. Katulad po ng pinangako ng ating Panginoon, He said, "Surely I am with you always, to the very end of the world." Ayan po, sa Matthew 28, verse 20. Ang pangatlo po ay yung letter A, accept the peace of God. At Philippians 4:7, ang sabi po doon, "And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus." Nakita nyo, napaka-importante po talaga itong kapayapaan sapagkat ito po yung umber o yung pong siya po ang siyang nagbibigay sa atin na tayo po hindi magkaroon ng anxiety. Yung peace po na yun, it guards the heart of being anxious. So many Christians fail to accept the peace of God that He offers us. They persistently hold to their negative and distressed attitudes. Ang susunod din po natin dapat tandaan is, through deliberate action, negatives must be replaced with positives. No po? Look for good things in life, not bad. So, gawin natin makulay ang tinitingnan natin, hindi puro black and white. Hindi po ba mas maganda yung color TV kaysa black and white? Hindi po ba? So, Jesus said, "Peace I live with you, my peace I give unto you." Ito po ay sinabi niya sa John 14, verse 27. So, beat discouragement by simply accepting the peace of our Lord. Yan po. At ang panghuli, yung pong letter T ng beat, ito po ay triumph with praise to God. So, Psalms 43:5, basahin po natin. "Put your hope in God, for I will yet praise Him." Most of us fail to praise the Lord as we should. When discouragement strikes, we mop in self-pity and of course despair. Hindi po ba? Hindi na tayo talaga makangiti, hindi na tayo talaga magkaroon ng kapayapaan, at saka kinakailangan po matuto tayo magpuri sa Panginoon. Praise enables us to win over discouragement. The more we praise Him, the greater victory we enjoy. So triumph by praising God. At sabi nga po sa atin ulit ng ating Panginoon, paalala, "I will always have hope. I will praise you more and more." So Psalms 71:14. So nakita po natin, yung hope ay napaka-importante, especially pag tayo po ay nagpe-praise. Tandaan niyo po yun, B-E-A-T, beat discouragement. So, kapag natapos po to ang ating pong pangangaral, alam ko na kayo po lahat ay meron ng kapayapaan. Believe it because God has said it. Salamat po. Do you have practical questions you want to be answered the godly way? Let's talk about it. Question and Answers with Brother Froilan Hong. Nandito po ang ating katanungan ngayon, Dear Signs and Wonders. Ano po kaya ang dapat kong ibigay sa Panginoon para po tanggapin niya akong muli sa kanyang tahanan? Nagkaroon po kasi ako ng malaking kasalanan sa kanya. Tinalikuran ko po kasi siya. Hindi na po kasi ako nagsisimba at nagdadasal simula nang mamatay ang nanay ko. Kasi po sa tingin ko ay pinaparasahan niya ako. Pero may kaibigan po ako na nagsabi sa akin na mas maganda na kasama ang Panginoon. Ano po kaya ang dapat kong gawin para po mapatawad niya ako? Tomas, alam mo Tomas, unang-una mabuti at napayuhan ka ng iyong kaibigan, no? Na kung ano ang na dapat mas maganda ang kasama natin ng Panginoon. Totoo po yun kasi kapag kasama natin ang Panginoon, mas lalalayo tayo sa tukso at mas meron tayong gabay sa ating buhay. Ngayon, ang katanungan mo ay paano ano ang gagawin mo para mapatawad ka ng Panginoon? Ang Panginoon po ay napakabait. He is full of mercy, full of love. Isa lang po ang gusto niya. Sabi po niya, repent and ask forgiveness for your sins. Yun lang ang gagawin natin. Magsisisi. Nang una niyang hinirang si San Juan Bautista para
bago siya dumating, ano ang mensahe ni San Juan Bautista? Repent and be baptized. Since, alam ko naman, ikaw baptized na. So, yung repentance is still there. Nasa atin yon. At sa 1 John 5:19, sinasabi doon, if we acknowledge our sins, He who is faithful will forgive you your sins and cleanse you from all unrighteousness. Biro mo yun, ganun lang kasimple. Yung ating pagsisisi ay very, very important para yung burden ng ating puso ay mawala. Pag nawala na yun, yung kasi nagiging hadlang, then aanyayahan na natin ang Panginoon. At ang Panginoon ay sigurado, pag inanyayahan natin ay pupunta sa iyo. At siya'y mananahan sa ating puso. At kapag nangyari ito, kaibigan, to makikita mo, maiiba talaga ang iyong buhay, maiba ang iyong daigdig, ang iyong pagkilos, pati ang pananaw mo ay magbabago. At ngayon, wala na ho ito, basura na lang yan kasi ngayon lalakad ka na sa panibagong buhay. At ibang-iba po itong iyong tatahakin pagkatapos nito. Mas maganda rin kung kayo mainanyahan namin na mag-seminar dito sa Lord's Flock para mas lalong maintindihan at mas lalong lumalim ang inyong pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Dumating na po tayo sa oras ng ating pagdadasal. Tayo po ay pangunahan ni Sister Techi. At tulad po ng dati, kinakailangan po ay hindi tayo na-discourage, tayo po ay may hope at may faith sa ating Panginoon. Samahan niyo po kami. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Lord God, I feel enveloped in darkness and despair. Who do I turn to? When do I go from here? If I could give up, I would, but I have nothing to give up to. So in this dark hour, I hold fast to you, my Lord, and I will not let go of the hope I have in you, because you are my only hope. I rest myself completely in your goodness, faithfulness, and love. Just because we can't see you, O God, it doesn't mean that you are not ready to work in our lives. I cling tenaciously to the promises in your word. With confidence, I can say that you are working everything together for good. Therefore, I will not be downcast. I will not be disturbed within. I will place my hope in God, and I look forward to the day when I will praise you for the fulfillment of your promises. My hope rests solidly in you, my God. Lord God, when my hope is in you, I can't help but draw closer to you. I can't help but grow deeper in maturity. I can't help but sense a greater outpouring of your Holy Spirit in my life. Open my eyes to the eternal lessons you are teaching me. Lord, I don't want to live to denial of what I face, yet I know I should walk by faith and not by sight. Dispel the clouds of discouragement that encompass me. I know that your desire is to free me from my discouragement, because your yoke is easy and your burden is light. Father, I pray in the mighty name of Jesus, who liveth and reigneth forever and ever. Amen. Amen. In the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. Amen. So kami po ay magpapaalam pansamantala at tulad po ng dati, text a prayer. Makinig din po kayo sa Signs and Wonders sa Radio Veritas every Saturday. Ito po ay lagi pong mapapakinggan ito no sa sa 846. 846. Okay. So medyo nalilito lang po ako. 846. Tandaan niyo po 'yan. At sumulat din po kayo sa amin, mag-email at visit our website. But most importantly, siguro imbitahin natin sila. Oo, kayo po ay inimbitahan namin na laging tutuon sa ating programa at sa ating radio program sa Radio Veritas. Marami po kayong matututunan at tuloy-tuloy po ang aming paghahatid sa inyo ng magandang balita. So kami po ay magpapaalam pansamantala. Ito po ang inyong kapatid,
Sister Techi Rodriguez. At ako naman po si Brother Froilan Hong. Dito lamang po ito sa ating pinagpalang palatuntunan, ang Signs and Wonders, Power of the Word. The Heritage Worship and Spiritual Formation Center was a vision given by the Lord through Sister Techi. It is going to be a house of worship for all peoples and a lofty and magnificent temple in God's honor. We would like to encourage you to be a partner in God's vision. Send your donations to Bank of Commerce, Lord's Flock Heritage, account number 01000000946.